Dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan po ng Pag-asa. Kumuha tayo ng update kung ito ba ay papasok sa bansa mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Charmaine. Magandang gabi, Sir Ryan, maging sa lahat ng ating mga kapakinig dahil itong ulat sa lagay ng panahon. Patuloy pa rin natin binabantayan ang dalawang LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung LPA nga sa loob ng PAR, huling namataan sa layang 655 kilometers, silangan ng General Santos City. At yung trough nga ng masabing LPA nakaka-apekto ngayon sa buong Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region at Palawan. Nagdudulot nga yan ng maulap na kalangitan, kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, easterlies naman ang siya nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. At dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon. Yung isa naman na LPA sa labas ng ating PAR, huling namataan sa layang 2,080 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mababa pa yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mula Biyernes hanggang Lunes. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayo nakikita na posibleng landfall scenario nito. At maaari pa itong lumakas ng higit ng severe tropical storm category. Kaya patuloy po tayong mantabay sa Pag-asa hinggil nga sa latest updates ng mga binabantayan nating low pressure area. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.